So, siyempre, um, ang, ang una mong dapat malaman kung saan mo siya dapat mabili. So, sa mga second hand, nung nag-research ako, meron sa ano to, sa mga online shopping platform katulad ng Shopee, Lazada, yan. Tapos, I think karamihan tumitingin sa marketplace and sa group page ng buy and sell na GoPro Philippines. So, yon. Disclaimer lang, hindi to expert tip. So, nagsha-share lang ako ng mga alam ko. And hindi ko kayo pipilitin kung ano yung, kung paano ang diskarte nyo. Kung paano magpumili ng mga second hand na gadget. So, ayun, ingat lang kayo sa marketplace kasi maraming scammer doon na nakakita ako nagbebenta ng GoPro 11 na 3,000 pesos. Tapos ang modus nila is yun, sasabihin nila, kunyari gusto mo ng meet up, pero sasabihin nila dun sa preferred location mo is malayo sila or busy sila, kaya ang gusto nila is cash on delivery nila na lang. So in the end, pagbigay mo nung pera mo, hindi naman darating yung parcel na in-order mo sa kanila. O kaya mapapansin mo to, pag nag-search ka sa marketplace sa Facebook, magkakapare sila ng presyo, iba-ibang Facebook account lang. So mag-ingat kayo guys. So kaya yung tip na pangalawa is dapat yung nahanap nyong bibilin yung gadget is willing to meet up face to face, no? So ang maganda is as much as possible sa public place. So katulad nung akin na nakipag-meet yung brother ko sa Manila, sa Fairview. So ngayon kasi nasa probinsya. So sa SM Fairview siya nakipag-meet. So syempre pangatlong tip is yung pricing. Dapat kahit papaano naka-discount kayo compared sa brand new. And syempre dapat pasok sa budget mo. So ito, actually na-inspect lang to ng brother ko, no, na saglit lang sa SM. So cross finger, sana wala akong maging problema. So ayun. So ito nabili ko ng 16K. So ang brand new around 20 plus. So kaya yon, nabanggit ko, saglit nga lang to na test ng brother ko. So yung pang-apat na tip ko is magbigay kayo ng allowance or oras para ma-fully test nyo yung device or yung camera na bibilin nyo na second hand. Siyempre, paano mo ba ma-fully test yung camera na bibilin mo? Siyempre, dapat alam mo kung paano siya gamitin. So, paano mo malalaman kung paano siya gamitin? Siyempre, magre-research ka. Ako, ang ginawa ko is nagtingin ako ng tutorial video for beginners ng GoPro Hero 12 Black Edition. So yun. Tinignan ko lang doon yung tutorial kung paano niya dinemonstrate yung camera as a beginner. Tapos dapat pag bibili kayo, kung ano yung mga napanood nyo ng mga video settings, ganyan. Or kung mas maganda pa nga, matry nyo at least 1 hour recording. Kung mag-overheat ba or mabilis malobat yung battery. So malalaman nyo kung overuse or yun, masyado nang nagamit yung battery kasi madali na siyang malobat. So yun, magbigay kayo ng allowance na i-fully test yung device.
So, siguro, mga safe siguro is 1 to 2 hours yung i-test yung device. So, itry nyo lahat ng video settings. Then, yung mga accessory niya kung working properly. So, yun. Naka-apat na tip na tayo. So, una, hanapin nyo kung saan nyo pwedeng mabili yung item na magaganda. Pangalawa is dapat yung item na makikita nyo is willing to meet up face to face para maiwasan yung scam. Tapos, pangatlo, syempre yung pricing dapat pasok sa budget nyo. And, dapat compared sa brand new is sulit siya. No? Kasi kung 1,000 difference, 2,000 difference lang naman sa brand new, edi mag-brand new na kayo, di ba? So, ito talagang bare na reaction ko to. Kasi hindi talaga na-test ng brother ko maigi yung device. Ewan ko, for some reason nagmamadali siya. Eh, hindi rin naman biro impression nito. So yun, yung pangapat na tip ko is yun. Magbigay kayo ng sapat na oras na fully test nyo yung gadget. So actually, itong mga tip na siguro na binibigay ko is applicable sa lahat ng device or gadget na second hand. Tatabi ko na tong box. So ito na mismo yung gadget. Hopefully maganda yung angulo ng camera ko. So ginagamit ko lang ngayon yung cellphone ko. Kasi ito pa lang yung camera na pang vlog ko. Mabigat siya guys, grabe. Siguro nasa around 4 kilos din to. Or 3 kilos. So ito na. So, hindi na ako maggagawa siguro ng tutorial review dito. So, ito 16K nabili ko. Ewan ko kung invisible stick to. Tingnan natin. Madi-discover ko yan soon. Kung gusto nyo gawa ko ng review sa nabili kong second hand, ng full review, comment down below lang. Para at least magawa ko. So, siguro next video na yun. Kasi, actually, first GoPro ko to. So, beginner din ako. So, pag-aaralan ko siya. Then, bibigay ko yung perspective ko. Kung sulit ba siya nung nabili kong second hand. So, ito yung mga accessory niya. Hindi ko pa kabisado, to be honest. Kung ano tong mga to. Yan. Ito. Tapos, yung original charger. Sabi sa akin nung nagbenta, pangit daw tong original charger niya. Nakakasira daw ng battery. So, ang nirecommend niya is mga fast charger ng mga modern cellphone ngayon. So, yung mga Type-C. So, tinanong ko kung pwede yung Samsung charger ko ng A73. Is yun. Okay naman daw yun. Mas maganda daw. So, ito yung mga adhesive niya. So, siguro malalaman mo talagang ang nabili niya pala to nung March, second week ng March daw, gift ng parents niya, tapos isang beses niya lang daw nagamit. So siguro legit naman kasi makikita niyo ang dami pang adhesive. Not sure kung magandang indication yun. So yan, mga adhesive, di ko alam para saan, bakit ang dami. So ito yung ano niya, memory card niya. Ang alam ko nakabit na to 128GB. SanDisk. So, ang problema siguro to yung SanDisk, madaling mag-corrupt. So, ewan ko. Magre-research pa kung anong magandang memory card or kung may masasuggest kayo, comment lang kayo. So, ito kasing gamit ko ngayon sa phone ko na Samsung A73. Kaso, ang dami nang nag-corrupt na files. So, meron pa siyang ganito. Lace. So, ito yung pangipit. So, ano to? Ito yung mismong camera. So, yan. Ito na yung mismong camera. So, yun. Siyempre, sabi ko nga, is inspect mo yung, magbigay kayo ng oras. Sapat na oras para ma-inspect yung device. So, ayan, inspect mo yung appearance. Kung may maraming gas-gas. Yan. Tsaka, siyempre, kung gumagana yung mga settings niya.
Hindi ko pa alam i-on to. Ito guys, wag niyong i-open to. Kasi ito yung drain ng mic niya. According sa mga tutorial video na napanood ko. Pag na-open yun, baka sira na yung camera. So, i-on natin. Ayan. So, nakasabi dito 2 hours recording. For 120 gig. May 2 hours recording siya. So, hindi ko sure kung may laman. Pero sabi niya naman nung previous owners, wala nang laman. So, mabigat siya guys, oh. Grabe, parang siguro almost 500 grams. Tapos, ito yung ano niya. So, yun. If a factory reset ko pa ito mamaya. So, ito pa yung mga ano niya. Ito yata yung sinasabi niyang for motorcycle. Pwede kong isabit sa helmet. Tabi ko na to. So, ito pa. Sticker. So, ito pang linis ng lens. So, ito pala indication na 12 siya. Yan. So, sorry kung poor quality pa yung ano natin. So, ito yung sa katawan siguro. Then, ito yung sa pwede mong i-mount sa suction cup. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Saging. Tapos ito pa, meron pa siyang pouch. So, hindi ko sure kung sulit talaga yung ano ko. Actually, nagmadali ako. So, aminado ako, kulang ako sa research. So, ang dami niyang ganito. Ewan ko kung ano yan. Ayan pa. So, wala siyang case, guys. So, hanggang dito na lang siguro. Kung may mga additional tips pa kayo, comment lang kayo.